kong buhay, problemang walang humpay. Saan man pumunta, puros pag-aalala. Ngunit ngayon nabuhayan ang aking pag-asa. Ng tadhana'y mas mahalaga makilala ka. Lumilipad-lipad ang puso sa kalayaang natanggap ko, dahil sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo.
inside. When no one cares and no one understands, suddenly, Lord, you came along. You took my hand and then you made me strong. You gave me hope to live my life. You saved me. You saved me from the grave. Save me from the grave. You made me feel, you made me understand how simple life is when I am in your hands. It really hurts and painful deep inside when no one cares and no one understands. Suddenly, Lord, you came along. You took my hand and then you made me strong. You gave me hope to live my life. You saved me. You saved me from the. Suddenly, Lord, you came along. You took my hand and then you made me strong. You gave me hope to live my life. You saved me. You saved me from the grave. Oh, I am saved from the grave. Thank you, God. Thank you, God. Life is a wheel that turns around. Sometimes we're up, sometimes we're down, but it won't matter as long as you're around. Life is a wheel that turns around. Sometimes we're up, sometimes we're down, but it won't matter as long as you are my life. Lord, you came. All my hope is you. Took my hand and then you made me strong. My life, hope to live. All my life is you. Saved me. You saved me from the. My life, Lord, you came. Only hope is you. Took my hand and then you made me strong. You gave hope to my only hope is you. Saved me. You saved me from the grave. Save me from the grave. You came to set me free, Lord. Isang mainam po na bagay, mga kapatid, na lagi po natin naaalala ang pagliligtas po ng Panginoon sa atin. Sa katunayan, hindi lamang po ang ating soul ang niligtas ng Panginoon, kundi hanggang ngayon ay nililigtas po tayo. Nililigtas po tayo sa ating mga physical, sa ating mga emotional problems, hanggang financial po. Hawak-hawak po niya yan. Dahil po, siya ang Diyos ng kaligtasan. Walang iba po, kundi ating Panginoong Jesus.
inward, outward, upward, downward, happy all the time. I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. Since Jesus came to me and washed away my sins, I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. I'm inward, outward, upward, downward, forward, backward, happy all the time. I'm inward, outward, upward, downward, forward, backward, happy all the time. Since Jesus came to me and washed away my sins, I'm inward, outward, upward, downward, forward, backward, happy all the time. I'm inward, outward, upward, downward, forward, backward, leftward, rightward, happy all the time. I'm inward, outward, upward, downward, forward, backward, leftward, rightward, happy all the time. Since Jesus came to me and washed away my sins, I'm inward, outward, upward, downward, forward, backward, leftward, rightward, happy all the time. Praise God sa pumapagpalang gabi sa inyo pong lahat. I hope that everybody is doing well at salamat sa Panginoon for this opportunity na makatayo po sa harapan po ninyo, makapaghayag po ng kanya pong kabutihan at gayon din po sa ating pong beloved Bishop Lewin, Pastor Norma, for allowing me to stand before you. So ngayong gabi ay may panibago na naman po tayong pag-aaralan. So I would like to request everybody na i-focus po natin na ating pong mga attention. Katulad ng mga nakalipas sa panahon sa ating pong pag-aaral ay nandun po talaga yung attention po natin sa salita ng ating Panginoon. Napaka-importante po ng bawat topic po ng ating pong pinag-aaralan. However, bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin sa ating Panginoon, yung natin na ating pong mga ulo, tayo po humingi ng gabay sa Kanya. Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful night na binigyan niyo sa amin na muli makapag-aral ng mga salita mo. We pray for your wisdom, your knowledge, understanding, and even your spirit of conviction. Ang siya pong dumaloy sa bawat isa po sa amin. Layo mo kami sa spirit of error, and Lord, we pray, Panginoon, o God, na kumilos ka sa bawat isa po sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita mo. Ikaw po ang kumausap sa amin, hayaan mo maalala namin na lahat ang iyong sasabihin, at ito po'y maipamuhay namin. Dalangin namin yung mga kapatid namin na galing sa trabaho, sa malalayong lugar ay umabot po sa amin po pag-aaral, makauwi na maayos sa kanilang mga tahanan. Panginoon, samahan mo kami magmula sa umpisa hanggang sa matapos. Panginoon, bless us with your word, O God. Salamat po. All these things we ask in Jesus' name. Amen. So praise the Lord. Last week, we have concluded our study regarding the sins in the Bible and their consequences. Tapos na po tayo dyan. Marami tayong na-discuss, marami tayong napag-aralan, hoping na maalala po natin ito, ma-apply natin sa ating pong pang-araw-araw na buhay. However, tonight, we are going to start a brand new series, which is entitled The Righteousness of the Unrighteous. Ang sabi po sa Matthew chapter 21, verses 28 to 32. What do you think? A man had 2 sons, and he went to the first and said, Son, go and work in the vineyard today. And he answered, I will not. But afterward he changed his mind and went. And he went to the other son and said the same. And he answered, I go, sir, but did not go. Which of the 2 did the will of his father? They said, the first. Jesus said to them, Truly I say to you, the tax collectors and the prostitutes go into the kingdom of God before you. For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes believed him. And even when you saw it, you did not afterward change your minds and believe him. So brothers and sisters, magmula po sa Genesis up to Revelation, ang Bible po ay nagkwento po patungkol po sa isang banal na Diyos who justifies or binibigyan po ng katwiran ang mga makasalanan na tao. Hindi dahil sila po ay karapat-dapat, kundi dahil sila po ay rumiresponde ng tama sa kanya pong tawag. Kaya po sa Romans chapter 4 verse 5, But to him who does not work but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness.
So meaning, hindi po yung mga righteous ang justified, kundi yung po mga ungodly na naniwala. At hindi din po yung mga mapagmataas na tinanggap, kung hindi yung po mga tao na mapagpakumbaba na nagsisi. At lalong hindi din po yung mga religiously secure ang siya pong pumapasok sa kaharian, kundi yung pong mga taong durog ang puso na umiiyak po para sa habag ng Diyos. Pero ito pong righteousness na ito ay hindi po isang di konkretong tatak. Hindi din po ito isang pagpapalit po na estado, kundi ito po ay isang itinilagang pagkakakilanlan. Ibig sabihin, pag idineklara po ng Diyos ang unrighteous na maging righteous, meaning hindi lang niya po ito pinatawad, but He transforms and sends them. Sa makatuwid, hindi lang sila basta ginawang malinis, kundi ginagawa din po silang kapaki-pakinabang. Kaya hindi lang po sila basta ni-restore po sa relasyon sa Diyos. Sila din po'y pinakakawalan para magmisyon. Nakatulad po ni Jesus Christ, who was anointed and sent. Kaya ganun din po yung mga sumusunod sa Kanya. Kaya lumilitaw, yung pong regalo ng righteousness ay meron pong kasama na tawag ng responsibilidad. At sa pagkakataon pong ito, ano po ba ang ibig sabihin naman ng unrighteous sa ating Panginoon? Naniniwala po ako na pag sinabi natin unrighteous para sa Diyos, ito po ay nangangahulugang being out of alignment with His holy nature, with His holy character, and standards. Hindi lang po ito basta patungkol sa mga merely isolated bad actions, yung mga masasamang gawa, kundi ito po ay patungkol sa state of being kung saan ang isang tao ay namumuhay na wala po ang pagiging matuwid sa Diyos. Either sa pamamagitan po ng rebellion, or ng ignorance, ng pride, or even unbelief. In fact, ang unrighteousness po sa Greek, pag sinabi natin unrighteousness, adikia, meaning it is a condition of being unjust, being wicked, morally wrong, or in violation of God's law and truth. Kasama po dyan, first, yung pong sins of omission. Ano po ibig sabihin? Meaning, ginagawa po natin kung ano po ang masama. Pangalawa, kasama din po dito yung pong sins of omission. So, una commission, pangalawa omission. Ano naman po ibig sabihin? Meaning, binabaliwala po natin kung ano po ang mabuti. Pangatlo, yung pong wrong motives, even when actions appear right. Mali ang motibo, kahit na mukhang tama ang ginagawa. Kaya nga po, sabi po sa Matthew chapter 6 verses 1 and 2, take heed that you do not do your charitable deeds before men, to be seen by them. Otherwise, you have no reward from your Father in heaven. Verse 2, therefore, when you do a charitable deed, pag ikay gumawa ng isang mabuting bagay, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Assuredly, I say to you, they have their reward. Huwag na daw po natin ipagmakaingay kung sakaling gumawa po tayo ng mabuti sa iba, na katulad po ng mga hipokrito, para lang po sila po yung maitaas sa bandang huli. Ibig sabihin, mukhang tama, pero mali po ang motibo. Now, meanwhile, pang-apat, yung pong prideful self-righteousness that resists the grace of God. So ano pa ibig sabihin? Meaning yung mapagmataas na puso na nag-aakalang mas matuwid sa iba na tumatanggi po sa biyaya po ng Diyos. Ang sabi po sa Luke chapter 18 verses 11 to 14, basahin po natin. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. Nagpa-fasting ako 2 beses sa isang linggo. Nagbibigay ako ng tithes sa lahat ng meron ako. And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, hindi man lang makatingin sa langit, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified
rather than the other, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. I just want you to know na ang unrighteousness po ay higit pa po sa makasalanan na gawa. Ito po ay isang nature. Bakit ko po sinabi? Sa Romans chapter 3 verses 10 to 12, as it is written, there is none righteous, no, not one. Wala pong ni isang matuwid kahit isa. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. Ang sabi, ulitin ko, there is none righteous, no, not one. All have turned aside. Kaya ang sangkatauhan po ay hindi lang po gumagawa ng mga masasamang bagay, kundi ito po ay sa pamamagitan ng unrighteousness, which is a nature. Kaya po ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 3, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath just as the others. This is why ang righteousness po ay kailangan manggaling po sa panlabas natin, as it must be imputed by God through faith in Jesus Christ, na ayon po sa Romans chapter 4 verse 5. So, at this point, allow me to give you some biblical examples of unrighteousness. Sino-sino ba yan? Pag-aralan po natin isa-isa. First, si Cain po. Siya po ay nag-offer ng pagsamba, kaya lang po, nandoon po yung corrupt na puso. So this can be found sa Genesis chapter 4 verses 5 to 7. Kaya di po sa 1 John chapter 3 verse 12. Pangalawa, si Pharaoh. Ano po nangyari sa kanya? Pinatigas po ang kanyang puso laban sa Diyos sa kabila ng mga signs sa Exodus chapter 9 verse 34. Well, pangatlong tao na example ng unrighteousness, si Saul. Yung pong kanya pong partial obedience at yung pong kanyang pride na nagdulot po ng rejection sa 1 Samuel chapter 15. Now, pangapat na example ng unrighteousness, yung pong religious leaders of Jesus' day. Mga kapatid, alam po nila ang kasulatan, pero dininay po nila ang pagiging matuwid ng Diyos or God's righteousness sa Romans chapter 10 verse 3. Panglima, yung pong Laodicea, they claim to be rich, pero sila po ay spiritually naked. Ayon po sa Revelation chapter 3 verse 17. And I just want you to know na ang unrighteousness po is in contrast or laban po yan or kontra po yan sa standard po ng Diyos. Bakit ko po sinabi? Because God is righteous. Ang sabi po sa Psalms 145 verse 17, the Lord is righteous in all His ways. Sa lahat ng pamamaraan, righteous ang Diyos. Gracious in all His works. Meaning, He is perfectly just, He is holy, He is faithful. Pero, para maging unrighteous is to fall short of that glory. Na sinabi po sa Romans 3:23. In fact, ang sabi po sa Isaiah 64 verse 6, but we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Imagine, kahit gumawa pa po tayo ng mabubuting bagay, yung mga good works na tinatawag, kung hiwalay po ito sa pagiging matuwid sa harapan ng Diyos, lahat daw po ito ay tulad lamang ng maruruming basahan. Imagine, ganun lang ang tingin. Maruming basahan lang, filthy rags lang. Moreover, sa panahon po natin, meron po mga paraan kung bakit po nananatili pong unrighteous ang mga tao sa harapan po ng Diyos. Ayan po yung kung paano po mag-isip ang tao o yung pong ating mindset. Ang mindset po ng unrighteous ay yung pong pinakapanloob na kondisyon. Yung worldviews. At yung pong pag-uugali ng isang tao na hindi po
nagpapasakop sa righteousness ng Diyos. Whether sadyang mapaghimagsik or palihim na nagtitiwala sa sariling kakayanan. Mga kapatid, ipinahahayag po ng banal na kasulatan na hindi lang po basta panlabas na behavior ang unrighteousness, kung hindi ito po'y talagang nakabaon at nag-uugat mo sa puso at isip sa paano pong paraan. So let's try to break it down, yung kanila pong mindset. Ano-ano po yan? Unang-una, yung pong being self-reliant rather than God-dependent. Ang sabi po sa Romans chapter 10 verse 3, "For they being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness." Ulitin ko, seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. So meaning, sila po'y higit na nagtitiwala sa personal goodness, sa kanilang gawa or works, kanilang heritage, o sa religious identity. So pakiramdam po nila, or they feel, good enough without God's grace. Hinahanap po nila yung pong estado or yung pong status without submission. Ano po ibig sabihin? For example, I believe in God. Kaya nga ginagawa ko yung best ko. Hindi ako masamang tao. I'm not a bad person. Hindi ko na po kailangan na religion para sabihin sa akin kung ano ang tama. Ganyan po madalas ang umaasa sa sarili kaysa sa Diyos. Second na mindset, suppressing the truth of God. Ang sabi po sa Romans chapter 1 verse 18, "Who suppress the truth in unrighteousness?" Sila po yung mga tao who willfully ignore or resist conviction. Gayun din po, they excuse sin or rationalize rebellion. So, ibig sabihin, binibigyan po nila ng katwiran. At hindi lang po yan. They justify immorality or deflect correction. Ano po ibig sabihin? Example, alam ko na kung ano sinasabi ng Bible. Alam ko na yan eh. Alam ko naman ang laman na sinasabi niyan eh. Pero, naniniwala kasi ako na lahat ng tao kailangan bumamuhay sa kanilang sariling katotohanan. Or should live their own truth. Imagine that mentality. Pangatlong mindset, darkened understanding and futile thinking. Sa Romans chapter 1 verse 21. "But became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened." Gayun din po ang sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 18. Basahin po natin. "Having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart." Ang iba po, naguguluhan or distorted po yung kanila pong view pagdating po sa truth, sa katotohanan at sa morality. At hindi po nila makita yung pong spiritual realities clearly. Ang iba po, niyayakap po yung mga false wisdom at yung po mga empty philosophies sa paano pong paraan. Lahat naman ng relihiyon nagdadala sa parehas sa Diyos. As long as you are sincere, as long as tapat ka, sincero ka, who told you so? Hindi po lahat ng relihiyon ay dadalhin po tayo sa parehas sa Diyos. Kaya nga po, iba-iba po ang paniniwala sa Diyos ng tao. Meron naniniwala sa 2 Diyos, sa 3 Diyos, sa Diyos na kahoy, sa Diyos na bato, sa Diyos na araw, sa nature na Diyos, hindi pati sa Diyos na tao. And truth be told, ang parehas po na Diyos ay yung pong Diyos na sinamba po ni Moses, na sinamba po ni Isaac, na sinamba po ni Jacob, ni Paul, ni Peter, and ni John. At dapat hanggang ngayon, yan pa din po yung Diyos na nag-iisang Diyos na yun na dapat na sinasamba po natin. Yung po yung Diyos na totoo. Yung po yung Diyos na parehas. Pangapat, hardened conscience or seared moral sensitivity. Ano po ibig sabihin? Yung pong sunog na po ang konsensya or manhid na po yung budhi. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 4 verse 2, having their own conscience seared with a hot iron. Gayun din po sa Ephesians 4:19. Ang sabi dito, having lost all sensitivity, they have given themselves over the sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Imagine some no longer feel conviction, hindi na maramdaman ng conviction sa puso pagdating sa kasalanan. Hindi na natatakot gumawa ng kasalanan ng iba, patuloy na paulit-ulit na ginagawa ang kasalanan without repentance.
that breeds to numbness. Nagiging manhid na po ang konsensya pagdating po sa kasalanan. And the worst is, ang sabi po sa Isaiah 5:20, woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Imagine, magsisimula po silang tawagin ng masama na mabuti at ang mabuti na masama. Kaya nga ang sasabihin po nila, wala namang masama sa ginagawa ko eh. Nag-i-evolve lang ang kultura. Can you imagine that mindset? Para tawagin mo na masama ang mabuti at ang mabuti na masama. Yan po ang mindset nila. Panglima, religious yet unsubmitted. Sa Luke chapter 6 verse 46, ang sabi po rito, but why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say? Bakit mo tinatawag ako na Panginoon, pero hindi mo naman ginagawa yung sinasabi ko sa iyo? Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. Iwas daw. Mga kapatid, ang iba po alam po ang Bible. Some attend church. Kaya lang po ang nakakalungkot, they resist full obedience. Ang naman sumunod ng lubusan sa Diyos. Ang iba naman po, ginagamit ang religion bilang pantakip sa personal agenda. Malinis sa panlabas, but inwardly, they are resistant to transformation. Example, naglilingkod naman ako sa Diyos, pero wag mo akong turuan, or wag mo sabihin sa akin kung paano ako mamuhay ng personal na buhay ko. Ganyan po ang iniisip po nila. Punta po tayo sa panganim. Yung pong unteachable and proud. In Psalms chapter 10 verse 4, the wicked in his proud countenance does not seek God. God is none of his thoughts. Kaya hindi po ang sabi po sa Romans chapter 1 verse 22, professing to be wise, they became fools. Ang iba po, they feel superior, unaccountable, or intellectually above submission. Meaning, mataas po ang tingin nila sa sarili nila. Superior ang tingin nila sa sarili nila. Kaya po ang iba, they reject correction, they reject instructions, or reproof as they value independence. Higit kaysa sa pagpapakumbaba. Na pangpito, yung pong resentful toward grace and mercy para sa iba or for others. Ang sabi po sa Matthew chapter 20 verse 12, ito po yung parable of the laborers. Saying, these last men have worked only 1 hour, and you made them equal to us who have borne the burden and the heat of the day. Kaya hindi na sabi sa Luke chapter 15 verse 28, sa parable of the elder brother naman, but he was angry and would not go in. Kung mapupuna po ninyo, ang pinakaugali po ng iba, sa kanila po, hindi ko naman po nila lahat, they feel others are less deserving para dun po sa favor ng Diyos. Ang iba, hindi po kaya nilang mag-rejoice sa biyaya na ibinigay po sa mga undeserving. At meron po silang transactional mindset sa paano po paraan. I deserve more kasi mas marami akong nagawa. Apparently, the only remedy sa lahat ng mindset na ito is found in Romans chapter 4 verse 5. But to him who does not work but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Sa madalit sabi, the righteousness of God is not earned, but it is imputed or credited to the unrighteous who first will believe in Jesus Christ sa Romans chapter 10 verse 9. Second, who will repent, magsisisi ayon po sa Acts chapter 2 verse 38, and are baptized in the name of Jesus in Acts 22:16. Ganyan po will walk in the Spirit or they will receive the Spirit in Romans chapter 8 verse 4. Sa madalit sabi, ito pong theme ng the righteousness of the unrighteous ay binibigyan po ng din ng habag po ng Diyos patungo doon sa mga tao na sa kabila na malayo po sila sa righteousness,
made a decisive turn toward God. However, ang salita po ng Diyos ay puno po ng mga examples sa mga tao who did not start well or were outsiders sa covenant po ng Diyos, but who ultimately made a critical choice of faith, humility, or obedience na inonor naman po ng Diyos. So, sino-sino po sila? Pag-aralan po natin. Una-una, yung pong the outside the covenant community, yung pong the non-people of God, outsiders who entered by faith. Magmula po sa umpisa, ang covenant po ng Diyos was established through Israel. Pero kahit sa Old Testament, and especially sa New Testament, ay matatagpuan po natin ang mga foreigners, mga Gentiles, at mga outcasts, na kung tutuusin ay wala pong covenantal rights sa righteousness, pero sila po ay hinatak pa rin po ng habag ng Diyos. At sila din po ay yung mga vital na pieces sa plano po ng Diyos para ipahayag po ang kanyang universal na biyaya. So first na tao, si Ruth the Moabitess. Sa Book of Ruth, kung pag-aaralan po natin, siya po yung isa pong foreign widow mula po sa sinumpang bansa sa Deuteronomy 23 verse 3. Basahin po natin. An Ammonite or a Moabite shall not enter the assembly of the Lord. Yun ang sabi, malinaw, hindi po pwedeng makapasok or maka-enter sa assembly ng Diyos. Even to the 10th generation, none of his descendants shall enter the assembly of the Lord forever. So hanggang doon sa 10th generation, hindi po pwede. So makikita po natin na mas pinili po ni Ruth yung pong loyalty, yung pong pag-ibig, yung pong pananampalataya, yung pong kanyang simpleng deklarasyon, your God will be my God, ay nagbukas po ng pinto para siya ay maging great-grandmother ni Haring David. Pangalawang tao, si Rahab the harlot sa Joshua chapter 6 verse 17. Now the city shall be doomed by the Lord to destruction. It and all who are in it, only Rahab the harlot shall live. She and all who are with her in the house, because she hid the messengers that we sent. Siya po ay isang prostitute sa paganong syudad ng Jericho. She had everything working against her. Yung kanyang profession, yung kanyang nationality, yung pong impending judgment sa kanyang pong syudad. Yet, gumawa po siya ng crucial na desisyon. Siya po ay naniwala sa Diyos ng Israel at kumilos po na meron pong pananampalataya to protect her people. Kaya hindi lang po siya basta na spare, but she was grafted into the lineage of Jesus Christ. Now let's go to the third person, yung pong centurion at the cross. Sa Mark 15:39. So when the centurion who stood opposite him saw that he cried out like this and breathed his last, he said, ang sabi ng centurion, truly, this man was the Son of God. Isang Roman soldier na parte po ng mga tao na nag-crucify po kay Jesus Christ. Siya po yung unang nagdeklara ng truly this man was the Son of God. Ano po ibig sabihin? Kahit yung po mga religious leaders, kinutya po si Jesus Christ, meron naman pong isang Gentile executioner na naniwala kay Kristo. Pangapat, the Ninevites sa Jonah chapter 3. Ang Nineveh po ay isa pong entirely violent pagan city na nagsisi nung nag-preach po si Jonah. Though, andyan na po ang judgment, pero yung pong kanilang taos-pusong pagsisisi ang naging dahilan para mag-relent or magbago po ang isip ng Diyos. Na nagpapakita po na ang habag po ng Diyos is not constrained by borders or bloodlines. Panglima, the Syro-Phoenician woman sa Mark chapter 7 verses 24 to 30. Siya po ay isang outsider in every way, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pamamaraan, sa gender, sa ethnicity, sa religion, pero yung pong kanyang persistent faith drew a miracle mula po kay Jesus Christ at sa public commendation. Ang sabi niya, great is your faith. So magmula po sa mga magi who worship the infant Jesus,
to Cornelius, the centurion who received the Holy Ghost sa Acts chapter 10. Kaya malinaw po ang mensahe ng Diyos eh. God delights in surprising us kung sino po ang pinipili niyang tawaging righteous. Kaya ito po mga outsiders na ito did not earn their place, kung hindi sila po ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos ng Israel and found open arms. Now, on the other hand, sino naman po yung pangalawang kategory ng mga tao? These are the people of God, insiders who strayed but returned. Tumalikod pero bumalik. Ano po ibig sabihin? Sila yung mga ipinanganak into the covenant people, descendants of Abraham, heirs of the promises, familiar with the law, alam nila ang batas, pero who through disobedience, who through idolatry or pride, ay bumagsak into unrighteousness. Pero sa kabila ng ito, sila po'y nakatagpo ng biyaya when they repented, confessed, returned to God. Sila po yung mga tao who rebelled but were restored. Una si Manasseh, the wicked king, in 2 Chronicles 33. Alam natin ang kwento nito. He desecrated the temple, practiced sorcery, at pinuno ang Jerusalem ng dugo ng mga inosente. Kung titignan po natin, he is irredeemable. Wala na pag-asa. Wala na talaga. Pero nung nag-humble down po siya in captivity and cried out to God, umiyak siya sa Diyos eh. Ano nangyari? Narinig po siya ng Diyos. So anong ginawa ng Lord? Ni-restore po siya and re-established His throne. Pangalawa si David, the adulterer, the murderer, sa Psalms 51. Though tinawag po na a man after God's own heart, si David po ay nakagawa po ng mga matitinding kasalanan na pag-aralan natin yan. Yet, yung pong kanyang malalim at taos-pusong pagsisisi became the model for all who fall and long to return. Thirdly, what about the prodigal son sa Luke 15? Ito pong parable na ito ay nagpapakita po ng isa pong picture ng isa pong covenant son na sinayang po yung lahat. Nilustay niya lahat at namuhay po sa rebellion. Pero nung nag-decide po siya bumalik sa kanyang ama, in humility, the father ran to meet him. Pangapat, Peter the denier. Sa Luke chapter 22, kay di sa John chapter 18, he walked with Jesus Christ, made bold declarations, yet he denied Jesus Christ 3 times. Pero ano nangyari? Still nirestore pa rin po siya ni Jesus Christ publicly and called him to shepherd his people. Panglima, si Paul, the persecutor in Acts chapter 9 and sa 1 Timothy chapter 1 verses 13 to 17, basahin po natin. Although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Verse 16, however, for this reason I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show all long-suffering as a pattern to those who are going to believe on Him for everlasting life. Now to the King of eternal, immortal, invisible, to God, who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen. Isa pong Pariseo among Pharisees, zealous for the law, si Paul, na isang persecutor. Imagine, naniwala po siya na siya po ay naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagwasak ng church or destroying the church. Pero, nung kinompronta po siya ng Diyos, ano nangyari? He responded in brokenness at naging apostle of grace pa. So sa madaling sabi, mga kapatid, kung mapupuna po ninyo sa bawat kwentong ito ng mga taong ito, tayo po'y pinaaalalahanan na ang Diyos po does not delight in disowning His people. Kahit na sila po'y sumasablay,
Kasi po naghahanap po siya ng flicker of faith. Yung pong iyak ng pagsisisi at yung pong pagkilos patungo sa habag. At once na makita po ng Diyos ito, anong gagawin niya? He responds. Or He will respond. Not with a lecture, but with restoration. Kaya nga po sa Romans chapter 4 verse 5, but to him who does not work but believes on Him who justifies the ungodly. So ito pong righteousness of the unrighteous ay hindi po isang contradiction, but rather it is the story of salvation. Ito po yung consistent pattern ng Diyos, choosing the least likely, raising the lowly, and redeeming the condemned. Whether Gentile, outsiders, or backslidden, insiders, those who turn to God in humility. Ano nangyari? They found His righteousness waiting. At ito pong pag-asa sa panahon po natin ngayon. Why? Dahil kung kaya niya pong i-deklarang righteous ng Diyos ang isang foreign widow, ang isang harlot mula sa Jericho, o yung pong magnanakaw sa cross, or even a murderous king, then surely, He can still write righteousness doon sa mga unrighteous hanggang sa ngayon. That means, no one is too far, no one is too foreign, no one is too flawed, no one is too fallen, para hipuin po at abutin po by God's redemptive hand. Kaya sa pagkakataon mong ito, pasalamat tayo sa mensahe na binigyan ng Diyos. Alam ko lahat tayo kinausap ng Diyos eh. May pinakikita po sa atin ng ating Panginoon. Kung minsan, natutuldukan natin na ibang tao, akala natin wala ng pag-asa. Pero ang Diyos pala hindi. Basta nagsisi ng lubusan, na nandudurog na durog sila, andun pa rin habag ng Diyos. Kanya po kabuti ang Panginoon. Kaya sinabi, no one is too far, foreign, flawed, or fallen, para abutin na kami ng Diyos. Yung natin po maulo. Tayo po'y magpasalamat sa Kanya at panalangin sa Panginoon. Hinati ang habag ng Panginoon at magpasiyasat po tayo na lubusan. Amang banal na nasa langit, tinataas ka namin, dinadakila ka namin. Papasalamat kami sa iyo sa paalala mo. Sa pagkakataon po ito, kami po'y nagpapasiyasat sa iyo. Siyasatin mo ang aming po mga puso. Umihingi po kami ng tawad sa aming mga pagkukulang. At kung kami man po'y naging unrighteous sa harapan mo, ipatawarin mo kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami upang hindi po makapenetrate sa amin yung pong mindset ng unrighteous. But guide us to have a mind like you, like Jesus Christ, and to live righteously sa pamamagitan ng guidance ng Holy Spirit mo. I also pray, please convict our hearts. Kung meron man sa amin dito na lubog sa kasalanan, ipuin mo ang kanyang puso. At nawa, sila po'y matutong magpakumbaba. I-restore nyo rin po sila upang makapalik po sa inyo. Muli, maraming salamat po sa inyo pong habag at sa inyo pong mga salita na patuloy na nagtutuwid sa amin, nagpapaalala sa amin, nag-e-equip sa amin para hindi po kami mapahamak. Sa iyo pong lahat ng katakilaan, kapurihan, in Jesus' name. Amen. So, glory to God for this wonderful message na nagpakita po sa atin kung gaano po katindi ang biyaya ng Panginoon, ang habag ng Panginoon, paano po naghihintay ang kanya pong righteousness sa mga taong lumalapit po sa Diyos na meron pong pusong mapagpakumbaba. That is why sa mga first-time viewers po natin, this is the perfect opportunity ng pagtugon at paglapit po ninyo sa Diyos. O nyo pong isipin na huli na po ang lahat. Perhaps some of you, iniisip mo, wala ka ng pag-asa.
We're too far, too fallen. Katulad na napakinggan po natin. Pero hindi pa po huli. Kaya po kayong baguhin ng Diyos. Kaya pong baguhin ng Diyos ang buhay nyo. At handa niya po kayong tanggapin muli. But all you have to do is to allow Him in your life by accepting Him, by accepting Jesus Christ as your personal Savior, and believe in His gospel for you to be saved. Kapag sinabi natin salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw na sinabi ng talata, we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures. So sa madalit sabi, meron pong basihan, and that is according to the Scriptures. And that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Still the basis is according to the Scriptures. So that means we need to believe in the gospel of Jesus Christ, yung death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung resurrection of Jesus Christ. Tatlo po yan. Death, burial, and resurrection ay kailangan po natin sampalatayanan at paniniwalaan. Kaya alam po ang tanong is believing enough. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, hihinto na po tayo doon, wala na po tayong gagawin, tutulog na po tayo doon. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod ang gospel ng Panginoon. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather, we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya lang, the question is this, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. First is repentance. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, katulad na napakinggan natin, you feel like you're too far, too fallen. But for as long as andun po yung genuine repentance sa puso po natin, yan po tinitignan ng Panginoon. Taos puso ng pagsisisi. Confess your sins, hingin mo ng tawad, lahat ng kapalpakan na nagawa natin, believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan di po papasok yung po death to sin. So every one step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. That means we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So unang-una, tayo po'y magsisisi, we're going to repent, yan naman po'y para pong pinapatay po natin ang ating pong mga kasalanan, kasabay po ng kalamatayan ng ating Panginoon. Pangalawa, tayo magpapabautismo in the name of Jesus Christ, para naman nililibing natin ang ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Katulad po na sinabi po sa Romans chapter 8:11, gayon din po sa Titus chapter 3 verse 5. Now, in fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi sa lahat ng mga first-time viewers, lahat tayo may kahinaan. Mga bad habits, perhaps, mga hindi magagandang ugali. Kung minsan pinipilit natin magbago, 1, 2 buwan sa mga susunod na panahon, bumabalik tayo sa dati, tapos pabago ka na naman, babalik ka na naman sa dati. So if you will notice, pabalik-balik, paulit-ulit, ayaw magbago ng lubusan. Bakit po? Kasi po, sarili lang po natin. But you know what?
once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, dito po tatlong bagay na ito kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo inyong mga ulo. Please repeat after me with this prayer. Na nandun habang binabanggit po ninyo ang panalangin nito, nandun yung taos puso, na tayo humihingi ng tawad sa Panginoon, na talagang habang binabanggit natin ang bawat salita, ay nagsisisi po tayo at humihingi po tayo ng tawad po sa Kanya. Sige po, yuko po natin po ang ating pumaulo. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay. At idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Otherwise, you can directly message us sa ating FB page. Iwan lang kayo ng mensahe dyan para masagot po namin to give you further instructions. So mga kapatid, next week, let's make it a point na umattend po tayo muli ng ating po GBS as we are going to talk about Ruth the Moabitess, a righteous woman from an unrighteous nation. So God bless every one of you, and to God be all the glory. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn